Kalat na kalat ang isang video ni Inday Sara na mayroon siyang laslas sa leeg. Sa isa pang video, nagpapaliwanag naman siya na may nanggurgur umano sa kanya kaya may sugat sa leeg. Sara, Inday Sara! Inday Sara! Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay bisaya ng laslas. Bilang Vice President, tungkulin ni Inday Sara na maglahad ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang leeg. Karapatan ng publiko na malaman ang mga ganitong mga importanteng bagay dahil siya ang pangalawang pinakamataas na halal ng bayan. Kung totoo na may nagtangka na laslasin ang kanyang leeg, ito ay matuturing na pagtatangka sa kanyang buhay at kailangang maimbestigahan ng mga law enforcement authorities gaya ng PNP at NBI. Kung totoo ito, kailangang maipaalam sa bayan ang tunay na pangyayari dahil isa siyang halal na opisyal. Pero ano nga ba ang totoo? Bakit sinisikreto ni Inday Sara ang tunay na nangyari sa kanyang leeg? Sino ang maglalakas loob? Nasaktan siya, isang katutak ang naka-assign sa kanya na bodyguard. Hindi ba't meron pa siyang Vice Presidential Security and Protection Group na hiwalay sa Presidential Security Group? Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Sa bagay, sanay na sanay naman si Inday Sara na magsinungaling. Sino ang maaaring makalapit kay Inday Sara para laslasin ang kanyang leeg? At bakit nangyari ito? Siyempre, si Inday Sara lang at ang kanyang asawang si Mans Carpio ang makakasagot dyan. Baka nag-LQ lang sila tungkol sa larong basketball. Binalikan ko lang to ha. Diba? Binalikan ko lang to mga kababayan ha. Pero alam nyo nung umpisa, medyo nagigets ko na talaga na may something kay Sara. Biruin mo, yung mga pananalita niya, hindi normal. Tulad nating mga matitino, di ba? Kasi kung matino siya, biruin mo, isang vice presidente, ang mga salita niya kakaiba. Napakahirap alamin kung saan talaga nang gagaling at kung saan hinuhugot yung mga salita niya. Doon na ako nag-umpisang magtaka. Yung pala tama talaga. May tama siya. Oo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Oh, tuloy. Ulitin natin ha. Makinig kayo ha. Kalat na kalat ang isang video ni Inday Sara na mayroon siyang laslas sa leeg. Sa isa pang video, nagpapaliwanag naman siya na may nanggurgur umano sa kanya kaya may sugat sa leeg. Oh, tingnan nyo, pakinggan ninyo ha. Pakinggan nyo yung pahayag ng isang Sara na binoto nyo naging vice presidente. Minsan, alam nyo, nakakapagtaka. Ha, mga kababayan. Biruin mo nanalo yung ganitong mga klaseng tao. Oh, tingnan nyo kung paano magsalita. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Oh, kita mo? Kahit kailan di nyo nakita si Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan ha? Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos meron bang ganyang video na sinasabi niya ng kung ano-ano? Lahat ng mga binitawang salita ni Pangulo, tandaan nyo, merong daladalang konkreto at talaga namang yung mga salita ni Pangulo, mapapatunganga kayo. Bakit? Kasi talagang iisipin mo na biruin mo si Pangulo. Nagsalita ng ganon. Sa mga bobo, hirap na hirap nilang intindihin yon. Pero sa ating mga matitino, aba, gets na gets natin yon. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Hoy, banat ba? Alam mo kung sino? Oo. Kasi ikaw hindi ka tumatawag sa akin. Kung tinawagan mo ko, di sana nalaman mo. Diba? Diba? Oh. Sorry. Bahala ka sa buhay mo dyan.
Basta alam ko, kilala ko. Sige, ito na. Ang gurgur ay bisaya ng laslas. Bilang Vice President, tungkulin ni Inday Sara na maglahad ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang leeg. Karapatan ng publiko na malaman ang mga ganitong mga importanteng bagay dahil siya ang pangalawang pinakamataas na halal ng bayan. Oo nga. Diba no? Biruin mo. Payag kayo. Meron tayong vice presidente. Pag nagkataon, pag nagpa-check up to, positibo. Positibong ano, may tama ang utak nito. Biruin mo naman, kita mo mga video. Halatang halata naman sa mga kilos ng mata niya at galaw ng mga mata niya. Aba, nagpapahiwatig na. Diba? Siya na rin mismo nagsasabi na may tama siya. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan Diba? para tabihan ka. Tuloy. Totoo na may nagtangka na laslasin ang kanyang leeg. Ito ay matuturing na pagtatangka sa kanyang buhay at kailangang maimbestigahan ng mga law enforcement authorities gaya ng PNP at NBI. Kung totoo ito, kailangan Kung totoo yan, Sarah, nagsalita-salita ka kasi. Ano ba talaga yan? Sino ba nanakit sa'yo? Ikaw, 3 lang naman yan Diba? Ikaw, asawa mo, o yung nai-issue sa'yo. 3 lang yan. Diba mga kababayan? Kayo, sino sa palagay ninyo? Kasi ako, ang hinala ko, 3 lang talaga yan. Si Sarah, ginawa sa sarili niya. Yung asawa, dahil baka merong diba? O, ikatlo, yung nai-issue sa kanya. Alin kaya doon sa 3? Comment nga. Diba? Kayo, ano sa tingin ninyo? ang maipaalam sa bayan ang tunay na pangyayari dahil isa siyang halal na opisyal. Pero ano nga ba ang totoo? Bakit sinisikreto ni Inday Sara ang tunay na nangyari sa kanyang leeg? Sino ang maglalakas loob? Nasaktan siya, sangkatutak ang naka-assign sa kanya na bodyguard. Hindi Oo nga, sangkatutak ang mga bodyguard niyan Buti nga nabawasan na. Pero alam nyo, nagre-reklamo pa yan. Diba? Ang dami-dami. Nandyan ba si Direk? Nandyan ba si Direk? Direk, bukas na nandyan ba? Direk, nasaan ka na? Wala. Diba? Kung si Sarah sandamakmak ang mga neto, mga bodyguard. Nandyan, bukas na. Oo. Oo. Kasi chat na lang kita. Alam ko naman. Oo. Diba? Eto na. Bukas na tayo magkita. Alam ko miss na miss mo na ako Kikita kami bukas ni Direk. Magpapaalam ako sa kanya. Kasi matagal akong mawawala. Mula 22 hanggang katapusan na. Oo. Handa. Siyempre, nasa ibang bansa na naman ako. Sawang-sawa na nga ako Kung pwede lang si Direk pumunta, bakit hindi? Kakatamad. Mas gusto ko nandito kaharap ninyo. Oo. Marlika? Ano naman yan? Mike Silvera, ano ba talaga ginawa mo? Pa-stop nyo na ang... Wala na, Marlika Ipinagluhod ka na ng kaibigan mo. Makinig kayo Marlika, ipinagluhod na nung kaibigan mong isa yung pakiusap mo, pero talagang hindi umubra. Masakit man sabihin, pero ayaw ka na nila. Kalma. Ayaw ka na nila. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ewan ko lang dito, baka meron ka maging kasama.
Putuin mo sila dyan, no? Payag ba kayo kay Maharlika? Si Maharlika, payag kayo? Kasi wala nang nagawa yung kaibigan niya. Ayoko namang ipakiusap pa yan. Kasi yung marami dyan nagwawala. Diba? Kaya ayoko na makialam. Ayoko na makialam. Buti na lang doon sa isa. Na biglang na-issue, nababaliktad daw. Wala akong alam doon, promise. Ha? Tuloy. But meron pa siyang Vice Presidential Security and Protection Group na hiwalay sa Presidential Security Group. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Kung sa bagay, sa Kita mo yung salita niya. Saan ka nakakita ng ganyan salita? Lahat ng taon dito, laki ng mata niya. Lahat ng tao sa mundong ito, mga sinungaling. Sabi, grabe talaga, no? Yung mga salita niya, napaka-ordinaryong makikita natin sa mga kapitbahay nating chismosa. Diba? Pero si Sarah, magtayo na tayo ng club. Kaso ako na bahala sa entertainment. Ako na din, mamasang. Ikaw na rin ang gigulo. Ikaw na rin ang sasayaw sa stage. Lahat ng perang isasabit sa utin mo, sa akin mapupunta. Puta. Di ba ganon? Pasayawin natin si Direk. Total na naman, mahilig sumayaw yan eh. Di ba sinasabitan yung mga yutin? Na ganon, no? Uy! 10,000, 20,000, 100,000. Pag natsambahan mo pa yung mga bakla at mamasang, yung mga matronang walang magawa sa pera, aba, ibibili ka pa ng sasakyan with matching kondo pa yan. At hindi lang yan, may monthly ka pa na matatanggap dyan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Kaya kung ang natsambahan mo, Direk Freddy, itong si Sarah, ay tiyak, tiba-tiba ka. Tiba-tiba ka. Si Sarah kaya yan. Biruin mo, maraming safe house yan. Walang makakaalam kahit anong gawin nyo dyan. Bakit? Araw-araw iba ang pwesto nyo. Minsan doon sa bukid, minsan sa rooftop, minsan sa ilalim ng tubig, minsan doon sa langit. Mamili ka. Saan mo gusto? Basta trip mo at trip niya, talo-talo na talaga yan. Diba? Ha? Tuloy, Sarah, bakit ka ba galit na galit? Ang laki ng mata mo, ha? Umiikot pa. Pasok, lakihan natin, ha? Sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. No, diba? Grabe yung mata niya, kung sa bagay, sanay na Umiirap. Umiirap, diba? kung sa bagay, sanay Saan ka pa? Di kayo natakot dyan? Direk. Pag eto napatirik mo mata, pwede ba isa lang pakiusap, ha? Pakibidyo, ha? Puta. Direk! Pag eto napatirik mo mata, pakiusap ko lang, pakibidyo, ha? Kasi gusto ko lang talagang makita. Oo. Hayop na yan. Tuloy. nasanay naman si Inday Sara na magsinungaling. Sino ang maaaring makalapit kay Inday Sara para laslasin ang kanyang leeg? At bakit nangyari ito? Siyempre, si Inday Sara lang at ang kanyang asawang si Man Scarpio ang makakasagot dyan. Baka nag-LQ lang sila tungkol sa larong basketball. Correct.
LQ lang yan sa larong basketball. Basketball. Tayo ay mag-basketball. Ha? Shoot mo muna bago mo i-dribble. I-shoot mo muna bago mo i-dribble. Yari ka. Ano ba? Ano? I-shoot mo. Tapos, i-shoot mo ang... Parang pangit naman. Oo, gaya-gaya yun. Dapat sariling rhyme. Tinuturuan pa ako nasa likod ko. Ano na? Kaya nga, alam nyo mga kababayan, kahit na mga bata, galit na galit sa kanya. Oo. Ewan ko dyan kay Sarah. Kung hindi niya naiintindihan to, baka naman. Our beloved Boss Mike